Welcome guys! Welcome to a new chapter. Sabihin ko sana episode. So here po, ang objectives lang po natin, chapter 18, part 1. Na-discuss ko na po siya last Tuesday ng konti, ang part 1 ng chapter 18. Pero uulitin ko nang naman po. Tapos dito, chapter 18, part 2, may bagong grammar din. And then, chapter 18, review. So, sa chapter 18 po sa revised version, nasa page 210 po yun. So, ang objective ng chapter 18 ay may dalawang grammar po yun. May dalawang grammar, may dalawang listahan ng vocabulary, may mga expressions, information or culture. Okay? So, ito po yung study guide. Don't skip the study guide. Kasi kung nagse-self-study po kayo, ito naman po yung mga objectives nyo per chapter. So, kung nagse-self-study kayo, it's also helpful na by chapter kayo mag-aral. Okay? Kasi nandun po, pwede kayo mag-memorize ng vocabulary, mag-practice ng dialogue, mag-listening sa dialogue, sumagot sa mga activity, magbasa po ng mga culture references. Kasi yan po ay information, pangdagdag knowledge para sa exam nyo. Good evening, ma'am. Kakatapos ko lang po yung book 1, chapter 3 to 5 video nyo sa YouTube. Oh, kamsahamnida! Thank you po for watching my YouTube po. Thank you! Ne, annyeonghaseyo. Alright, guys. So, let's continue ngayon. Dito sa chapter 18, page 211, vocabulary muna tayo. Magbabasa po muna ng vocabulary. So, when looking at vocabulary po, alam ko po na may romanization kayo. Pero, ang romanization po ay guide at hindi siya rule. Ang EPS topic exam naman ay walang English. So, dapat po, pag narinig nyo ang Korean word, yung tamang pronunciation dapat. Okay? So, hindi ako nag-romanize ngayon. So, hopefully, makakasunod po kayo sa aking lecture. Okay? So, babasahin ko po ang mga vocabs ngayon for transportation. 교통, 교통, 교통. So, transportation, 교통. So, ang transportation po natin, 교통, we have the 마을버스. 마을버스. Faster, 마을버스. 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 Shuttle bus or in town. So, ang 마을, village. Bus is bus. So, maul bus, ito po yung bus na iikot lang dun sa area or inside that small town po. Maul bus. So, hindi siya lalabas doon sa village or doon sa district ngayon. Maul bus, so shuttle bus po. So, short distance bus po siya. Yung intercity bus naman, within the city. Ito po yung nakikita nyong color green na bus, minsan may color blue. 시내 버스, intercity. So, ang shi po dito, shi from doshi. Doshi, meaning city. So, shi, galing city, doshi. Tapos, itong ne is a Chinese origin word meaning inside. So, shine would be combination po inside the city, tapos bus. Kaya intercity bus ang translation niya. 시내 버스. 시내 버스. 시내 버스. Next po. 시외 버스 or 고속 버스. 넬시, hindi ko alam kung anong page po sa old book. Punta na lang po kayo sa chapter 18 and then sunod na lang kayo sa vocabulary. Okay? Nasa vocabulary page po tayo ngayon. Please go to chapter 18. Hindi ko na po alam kung anong page number sa old book. I'm sorry po. Alright? So, express bus, 시외 버스. 시외, ang shi again, 도시. 도시, city. 외 means outside. 외, outside. So, ang origin po niya, Chinese character. Ang we po na yan, meaning outside, is the same we doon sa 외국인, meaning foreigner. Foreigner. So, ang we dito sa 시외, meaning outside the city, is the same character dito sa 외국인. Because we is outside, 국, meaning a country, in, meaning a person.
So, itong 외국인 is a person of another country. 외국인. So, foreigner po siya. So, ang tawag po dito ay 한자. A lot of Chinese characters exist in Korean language. 60% of Korean words ay nag-originate sa Chinese characters. So, minsan po, pag gumagawa sila ng mga words in Korean language, may mga hancha or Chinese characters. Kagaya nito, yung we. It comes from a Chinese character. Pero hindi naman kailangan na aralin ang mga Chinese characters, pero para sa mga advanced learners, helpful po siya sa pagbibuild ng mga vocabulary po. Kasi maramihan ng mga vocabs in Korean language ay nanggagaling naman sa isang hancha minsan. At 외국인 at 시외 is one of those examples po, na ang we is a Chinese character for outside. Okay? Ayan, so now you know. So here po, 시외버스 or 고속버스. 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 So 고속 meaning express, mabilis. Kaya 고속버스, express bus. Next, 택시. 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 So taxi, 택시. Next po, train. 기차, 기차, 기차. So, train, 기차. Next, Korean Train Express or ang tawag din sa kanya ay KTX. Pag naka-Koreanized ang English word, KTX. Ganyan ang reading ng mga Koreano. KTX. KTX. Pero ang tawag din po in Korean is the 고속 열차. 고속 열차. 고속 열차. So 고속 열차. Korean Train Express or Korea Train Express o yun 고속 Express, 고속 Express, 고속 버스, Express bus, 고속 열차, Express train. Next pa, subway, 지하철, 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 subway, 지하철. Next, plane, 비행기, 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 plane, 비행기. So, airplane, 비행기. Next po, ayan, sa shipbuilding. Ito po yung gagawin nyo. Ito yung i-manufacture nyo dun sa shipbuilding ay mga pe. So, ship, pe. Next, ayan mga bus stop po. 버스 정류장. 버스 정류장. 버스 정류장. So, 정류장. Dito po, babasahin ko ulit. Ang bus stop, itong word na naka-encircle, 정류장. 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 So, 정류장. Bakit naging 정류장 kaya? Bakit kaya? So, letter real yan, letter L po yan. Ang mga consonant, may pangalan po. Ito po yung mukhang number 2 is the real consonant. So, ang reading po niya dapat ay R, R. So, dapat 정류장, no? Yan po kasi ang inaral nyo when learning Hangul. But, what is not discussed in the EPS topic book ay ang mga reading rules. At isa po sa mga reading rules ay nasalization. Actually, maraming reading rules po yun. Resyllabification ang isa, nasalization din po ang isa, at meron din po tayong aspiration, meron din pong tensification, may ang tinatawag na nian or real assimilation, may heat, drop. There are different reading rules po na hindi naka-cover sa book. Kaya kung naka-encounter ka ng difficulty na nagsasalita yung Koreano pero
Bakit ganyan ang reading? Bakit ganyan ang pronunciation niya sa word na to? Bakit ganyan? It's because of those reading rules. Because of those reading rules, affected yung pronunciation niya po ng mga words. So dito is one prime example of a nasalization rule. Pag may iyong, may circle sa ilalim dito sa first syllable at yung katabi po niya ay real, the real becomes a letter N. Kasi na-nasalize po yung letter R dito dahil sa circle na yan, nakatabi niya. Okay? So, I cannot go into detail po, pero ito po ang tamang reading talaga niya. 정류장, 정류장, 정류장. So, hindi siya 정류장, okay? So, 정류장. Alright, so now you know, because of reading rules, ayan, nagne-nasalize po yung mga ibang word. Next po, bus terminal. 버스 터미널, 버스 터미널, 버스 터미널, 버스 터미널. So, bus terminal, 버스 터미널. Next, yung taxi stop, 택시 승강장, 택시 승강장, 택시 승강장. Ayan, nag-mention po si Marge Villarico ng 16 rules of pronunciation. I will have to say that 16 rules of pronunciation is not complete po. It's correct. Nabasa ko po yung 16 rules of pronunciation na umiikot sa community. Tama po siya, pero hindi siya kompleto. There is not just 16 rules of pronunciation. There are more categories po. Tama po siya, but it's not the complete list po. So, kung nakita nyo po yung 16 rules of pronunciation, it's very, very, very helpful talaga. Pero, hindi ko sinasabi na kompleto po yun. May isa pang completed list. Pero, 16 rules, correct po siya. Next, train station, 기차역, 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 기차역. 기차역. So, train station, 기차역. Pag subway station, 지하철역, 지하철역, 지하철역. Subway station, 지하철역. Next, airport, 공항, 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 airport, 공항. Ferry terminal, 여객 터미널, 여객 터미널, 여객 터미널. Or 선착장, 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 선착장. Okay, so yan po ang list of vocabulary po natin. Oh, here, play ko na po ang dialogue. Nung last meeting po namin, hindi ko na-play ito. Dumiretso na ako sa grammar. So, here, play ko na po ang audio para sa dialogue. Hanapin ko lang po muna. Right, dito po siya. So, pag nakita nyo po yung pinned comment ko, ayan, may 27 reactions po. Thank you, guys. So, pag nakita nyo po yung pinned comment, as din-download nyo po ang EPS topic books dun sa download link, available din po ang MP3 or audio ng EPS topic books. So, dito po kayo susunod po for the track number. So, yung audio po, nandito, track 58. So, hanapin nyo lang po yung track 58 dun sa Google Drive link. Ayan, available po, mga track number. Okay, play ko na po, dialogue 1. 18과 버스나 지하철을 타고 가요. 대화 1. 시청에 어떻게 가요? 버스나 지하철을 타고 가세요. 뭐가 더 빨라요? 지금은 버스가 좀 더 빠를 거예요. 몇 번 버스를 타고 가요? 1번이나 2번 버스를 타고 가세요. Okay, so yan po, dialogue
Nasa page 210 na po tayo, dialogue 1 ng chapter 18. Breakdown lang po natin. 시청에 어떻게 가요? 시청 is the city hall. So, location po yan. Is the particle. So, ang particle po, okay, particle. Particle, ano ba yung mga usage niya? Ang particle natin. First, time. Second, location. Third, destination. So, magkaiba po kasi yan. Ang location at destination po, nakadepende po sa verb na kasama niya. Pag location po, you are asking for the location, where does it exist? Saan ba nag-e-exist ang bagay? So, ang kasama po dito would be the itda or the opta. So, 있습니다, 없습니다, meron, wala. So, ang location po, yan po yung mga above the table, below the table, behind the table, in front of the table. So, yung mga locational words po, usually yan po yung mga kasama dun sa particle. Or, you can just simply put the location, 있어요. For example, nasaan ba si nanay ngayon? 엄마가 어디에 있어요? 어디? Where? 엄마가 어디에 있어요? 지금 방에 있어요. Right now, 방, room, particle for your location, 있어요. Existing. So, si nanay ay nag-e-exist sa kwarto. 엄마가 방에 있어요. She is inside the room. So, yan po ang location, no? So, ang kasama niyang verb is the itda, opta. Next, pag destination naman, ang destination po yung mga locomotive verbs. Ano ba yung locomotive? Ito po yung mga to go, 가다. To come, 오다. To attend or to commute, to go around, 다니다. So, these are examples of locomotive verbs, meaning gagalaw ka, pupunta ka, darating ka, to attend. These are example of the locomotives. So, pag destination, yung destination nyo po, if you are going to a place, kagaya ng 시청, 시청에 가요. Go to the city hall. 시청에 가요. Bagdaglagay tayo ng 어떻게, paano. So, how do you go to the 시청? 시청에 어떻게 가요? How can I go to the city hall? How to go to the city hall? Ayan, reading comments lang po. Ay, sorry, wala po akong copy ng 16 Rules of Pronunciation. Sorry po, Yoshi. Ma'am, maganda po ba yung nakakonjugate yung ikabesa ng vocab? I don't recommend po. So, lahat po ng verbs na minememorize nyo, I recommend na naka-dictionary form po siya. Ano ba ang dictionary form? Hindi pa siya naka-conjugate. Bakit po? Kasi, yung mga verbs po natin, mga adjectives po natin, nag-iiba po siya pag naka-conjugate into present, past, future, naka-grammar form, naglagay ka ng mga conjunction, nag-iiba po kasi siya. So, kagaya nito, palayo, 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 faster or fast, palayo. Pero, pag nandito ka naman, 빠를 거예요. So, hi-highlight ko lang po, no? palayo, 빠를 거예요. It's the same verb. 빠르다, to be fast. Ngayon, so, yung sinasabi nyo po, what if na mag-memorize ka, na naka-conjugate na? Makikita nyo ba na same lang ang palayo dito sa 빠를 거예요? Would you think na similar or same verb ba sila? Kasi ito lang muna yung minemorize mo. Tapos nakita mo yung 빠를 거예요. Ano kaya yung ibig sabihin ng pa dito? Baka isipin nyo po yun eh. Ano ba ang ibig sabihin ng pa dito? Kasi yung rule, object particle yan. Ano kaya ang meaning ng goyeyo dyan? Hindi mo iisipin na isang word pala ang 빠를 거예요 because you memorized palayo first. Ayun. So, yan po ay isang reason kung bakit dapat mga dictionary form po muna ang i-memorize nyo kasi hindi mo marirecognize ang ibang conjugation niya. So, once you know the first
dictionary form ng word mo, tapos nag-practice ka ng iba't ibang conjugation rules, easier na po siya to identify na, ay, si parada yan na. Ay, ito si palayo. Ay, kasi naka-conjugate kasi irregular siya. Kaya naging palayo siya. Pero dito, parol koyo, ay, future tense yan. Pero ginawa niyang parol because of the future tense. Okay, so I'm just presenting to you kung bakit dapat dictionary form po muna. Para mas mabilis po kayo or mas madali na mag-breakdown ng sentence. Okay? Sa listahan ko, 17 rules of pronunciation na sabi ni Jency. Alright, so let's continue po ang breakdown ng mga dialogue sentences na to. 버스나 지하철을 타고 가세요. So, 버스나, itong naka-highlight in blue, naka-blue text, na at ina is the first grammar po. I will get to the next grammar sa next slide po. 지하철 at bus is the types of 교통, the types of transportation. Bus is the bus, 지하철 is the subway, 을 is the object particle, 타고 가세요. 타고 가세요. 타고 가세요. Combination po siya ng tada at gada. Okay, so tada, to ride. 가다, to go. So, itong 타고 가세요. 타고, ang go, and. So, to ride, and. So, may kasunod na isa pang action. So, after riding, 가요. Go. So, you ride the bus or ride the 지하철 and then go. Kasi kailangan nyo pong sumakay muna sa bus or sa 지하철 muna bago ka makaalis, di ba? So that's why we use the expression na 타고 가요 is because you need to ride the bus or the 지하철 first. Okay? So 타고 가요. So anong ibig sabihin ng 가세요? 가세요 again is a command. Ang sabi mo dito, you should you should ride and then go. Sakyan mo ang subway para makupunta ka dyan. So, 타고 가세요. Please ride the bus and then you go. 타고 가세요. So, command po siya. Alright? Next, 뭐가 더 빨라요? 뭐가, which one of it? Which is 뭐가 더 more. So itong 더 is an adverb na kailangan may kasama siyang adjective. Okay? So ang ibig sabihin ng 더 more. So you can put whatever adjective. Okay? So pag 빨라요 or 빠르다, from the 빠르다 to be fast, 더 빨라요, more fast. Pag ibang adjective naman, kagaya ng 예뻐요, to be pretty, 예뻐요, 더 예뻐요, 뭐가 더 예뻐요, alin dito ang mas maganda, 뭐가 더 예뻐요. So the 더, kailangan may kapartner na adjective. So in this sentence, 더 빨라요 is more fast. So faster, 더 빨라요. Next, 지금, now, un topic particle. So alam natin 지금은 at this moment, right now, itong time na to is the topic of my sentence. 지금은 right now. 지금은 버스가 the bus 좀 더 빠를 거예요. So 지금은 at this moment, right now. Hindi bukas, hindi kahapon, right now, 지금은. So ang purpose talaga ng topic particle is to mark I'm talking about 지금. I am not talking about any other time. I'm talking about 지금. So, 지금은 버스, bus, ga, subject particle. So, may mga tao nalilito pa rin sila sa topic particle and subject particle. Ito lang po yan. Pag may nakikita po kayong subject particle and topic particle na magkasama, usually po kung ano po yung verb na nasa dulo, Korean sentences, always end in verb or adjective. Ang 빠를 거예요 is will be fast. Ang meaning niya.
will be fast. So, nasaan po yung subject natin? Bus. So, I'm talking about the bus. Kasi yan po, nandito po yung subject particle natin na ka. So, the bus ka is the subject. The subject is doing this. Ganyan po tayo magbasa ng Korean sentence. Kung nasaan ang subject particle is the one directly affected by the verb or the one being described by the adjective. So, dito sa sentence, parel koyo, we're talking about the bus will be fast. Hindi po tayo nagsasabi na yung 지금은 will be fast. Yung will be fast is the bus. So, yan po ang purpose ng subject particle po. Ka. Okay? 버스가. Okay. So, yung parel koyo is about the bus, hindi yung 지금. Okay? But the entire sentence, itong buong sentence na to is related to 지금. Ganyan po ang how to read Korean sentence na may topic and subject particle na sabay. The topic is just the main subject of your sentence, pero ang subject particle talaga ang nakakonect dyan sa adjective or verb ng sentence mo. Okay. 좀, a little bit, a tiny bit, 좀. So, 좀 더, a little bit more fast. 좀 더 빠를 거예요. So, it will be a little bit faster. 좀 더 빠를 거예요. Next, 몇 번 버스를 타고 가요? 네, 몇 번 버스를 타고 가요? So, 번 is number. So, yung mga bus kasi sa Korea, may mga designated number po siya. Kasi yung number of the bus has a route. May rota po sila. Okay? So, following the route, they have a specific bus number po. So, 몇 번. So, which bus number or 몇 번 버스? Which bus? So, 몇 번 버스를 타고 가요? So, which bus or which number ng bus ay dapat kong sakyan? 몇 번 버스를 타고 가요? 1번. So, 1번 ang basa niyan. 1번, 니나. 2번 버스를 타고 가세요. So, ride the bus, either yung bus number 1 or bus number 2. So, yan po ang meaning ng ina at na is or. O, June Paxisi, congrats po for passing your exam po. Sa batch 3 po kayo, no? Yeah, 축하합니다. Congrats po. Ang cute ng waiting shed ng bus sa South Korea kasi may monitor para ma-check yung schedule ng bus. Tama po. Nakaka-check po talaga ng schedule ng bus. Sobrang convenient talaga ang public transportation system sa Korea. Kaya kahit wala kang kotse sa Korea, makakaikot ka pa rin. Basta marunong ka magbasa ng Korean language. Sa Seoul, may English translation. Pero once na nasa labas ka ng Korea, most likely na purely Korean lang po yung mga bus, mga signages doon. Okay? Pag nasa ibang region or outside of the urban city po. Pero sa mga tourist city, sa urban city, may English translation naman. You're welcome po, June Paxisi. Sana hindi ka rin magsasawa live, lalo na sa mga self-study. Salamat ng marami. You're welcome po. Yes po. Minsan nababurn out po si Sansing Nim, but I'll try my best po, no? Okay, kaya ko naman to at kaya na rin yan. So, I'll try my best po talaga. Thank you po sa words of encouragement. Okay, tuloy po natin. Chapter 18, nasa grammar na po tayo. So, madali lang naman po itong first grammar natin. It just means or. Okay? So, sa EPS topic exam or yung mga practice test, mock test po ninyo, baka may nakikita po kayong ito. 맞는 단어나 문장을 고르십시오. 맞는 단어나 문장을 고르십시오. 맞는 is correct. So, the correct something. 맞는 단어, word. 문장, sentence. So, itong nasa gitna po ng dano at 문장 na is
or. So, you're giving option sa tao. Either or ang pwedeng translation po niya. So, you're giving options to people, kaya dito sa instruction, sa mga practice mock test or in the EPS exam mismo, na is you choose either the word or the correct sentence. Or po. So, either or. So, these are two options. Ngayon po, pag consonant ending, ang spelling ng noun. To clarify po, no, ang na, ina, at na ay hindi pwede gamitin sa verb. Ibang grammar po yon. Pag verb ang gusto mo na dalawang selection. Okay, or dalawang option nyo po dito sa or. So, this only applies sa noun. Ano po ulit ang noun natin? Tao, bagay, hayop, lugar, oras, at idea. Yan na yung kanta ni Son Singnim para sa noun. Okay? So, noun, tao, bagay, hayop, lugar, oras, at idea. So, dito po, those are the only ones allowed para magamit nyo po yung ina or na. So, pag consonant ending ang spelling ng noun mo, kagaya ng subak or watermelon, subagina. Pag vowel ending naman, kagaya ng talgi or strawberry, talgi, then add na. Talgi na. Si Klaus Argel Embingshing nagtatanong po kung lahat ba ng lesson ko ay nasa Google Drive na link. Yung kasama po sa Google Drive link is just the book po, hindi yung lectures ko. Ang lectures ko, you can watch naman here sa Facebook or pwede sa YouTube channel po. I agree po kay Salvador Larina Mariano helpful pag may kakao map or neighbor map ka. Makikita mo yung schedule ng bus doon. I agree po, helpful din na may neighbor or kakao app ka sa Korea. Alright, so here po, ayan, so noun or noun. Alright, so let's read the example sentences po bago pa tayo mag-activity. 시원한 음료수나 물을 마시고 싶어요. One more time. 시원한 음료수나 물을 마시고 싶어요. 시원한 음료수나 물을 마시고 싶어요. So, 시원한. 시원하다 is a cool or refreshing. 시원한 음료수. 음료수. So, 음료수 is drink. Ay, sorry. Hindi yan yung tama. Yung drink, ayan. Drink, yan. So, 음료수 is types of drink. So, 음료수, 음료수, 음료수. Kung pansin nyo po, hindi siya 음료수. 음료수. Nakanisalize din po siya. 음료수, 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 음료수. So, 음료수나 물, water, 마시고 싶어요. Want to drink. So, 시원한 음료수나 물을 마시고 싶어요. So, I want to drink a cold or refreshing drink or water. Okay, anong first example? Second example, 우리, tayo, 우리, us. 토요일이나 일요일에 만나요. 우리, 토요일이나 일요일에 만나요. 토요일 is Saturday. So, pag may consonant ending, di ba, ina ang i-attach natin sa word. So, 토요일이나, so either Saturday or ina, 일요일, Sunday. Tapos, yung particle natin for that time. So, 일요일에 만나요. So, let's meet on Saturday or Sunday. So, may dalawang option po siya. 토요일이나 일요일. Alright? So, here, gawa na po tayo ng activity. Okay, so sa activity na sa page 212 po siya sa revised version ng libro. Following the example po, 그림을 보고 보기처럼 대화를 완성하세요. 그림을 보고, look at the picture. 그림을 보고, 보기처럼, 보기 is your example. So, 보기 literally means
tingin ka rito. 보기, okay? So, 보기, look here. Kaya po siya example because you are looking here first before doing activity. 보기, look here. So, 보기처럼, just like the 보기, 대화를 완성하세요. Complete the conversation. 집에 어떻게 가요? How do you go home? 집에 어떻게 가요? 버스나, so dito sa picture, bus or taxi. So, 버스나 택시를 타고 가요. So, we're using the 타고 가요 para sa end ng sentence natin. You ride the vehicle and then go. 타고 가요. Okay, so share your answers po sa number 1 at number 2. Pa-shoutout naman daw, sabi ni Steven Kimsey. Iba na kasi nararamdaman ko. Woo! O, si Mel Shansi, 안녕하세요. Follow mo na rin, Adi, para matuto ka. O, 감사합니다. Thank you for tagging. May skill test na po ba? Nagtatanong si Jose. Sa shipbuilding, yes. Binalik po nila ang skill test. May physical test po doon, may interview portion din. Kung ang tanong nyo po ay kung may skill test sa manufacturing, pag nag-open ulit si si DMW na mag-open ulit ng skill test, hindi po nila choice yan. Si HRD Korea po ang magsasabi, ibalik nyo na yung skill test. Gusto ko lahat ng candidate mo may skill test. Sila po, si HRD Korea yung magsasabi na mag-i-instruct sila kay DMW na sundan nyo kami. Ito na po ang requirement namin. I-implement nyo ulit ang skill test. Bakit? Kasi endemic na. The COVID pandemic is ending. So, there's a possibility. Pero wala pang confirm po. Kailangan po natin na maghintay na mag-announce si DMW once na may instruction galing kay HRD. Okay? So, habang naghihintay po tayo para sa next registration, pwede na rin po kayo mag-practice for interview. Why not? That's also a good way to practice your Korean po. Si John Bernal nagtatanong kung sa YouTube channel, same lang po ba yung dun sa FB ko. Panggabi po kasi ako sa work, kaya umaga ko po sinisingit. Naka-upload pa lang po chapter 8 dun sa YouTube channel ko. Medyo mabagal po ako mag-update sa YouTube. I'm very sorry. Kasi po, medyo busy po ako. Hindi ko po malipat sa YouTube. At magre-record pa ako ng mga bagong content. Magre-record pa ako ng mga old videos kasi sobrang pangit ng quality of the older videos. Ayan po. So, please be patient. I-upload ko po naman sa YouTube. Okay? Lahat ng meron sa Facebook ay i-upload ko rin sa YouTube po. It will just take a bit more time. 기차나 버스를 타고 가요. Okay. Actually, ito po ay this one is the 지하철. As far as I know, ito po ay 지하철. That's the subway po. 레이아 씨, 버스나 지하철을 타고 가요. Ayun, check your spelling po. Hindi yan 타고 가요. Should be 타고 가요. 젠 씨, 버스나 지하철을 타고 가요. Thank you, Heristy 씨, for take your time daw. Thank you po. nakapasa din po si Herminio Hidalgo Jr. 씨. 축하합니다. Congrats pa. Alright, si Ruth 씨, nag-share na rin po siya ng sagot. 지하철이나 버스를 타고 가요. Si Ritza 씨 din. Okay, so let's share your answers. So, dito po, 회사에 어떻게 가요? How do you go to the company? 회사에 어떻게 가요? So, we have 지하철. Ito po, yung picture ay 지하철, subway. So, either subway or bus. 지하철이나 버스를 타고 가요. Pero since itong ina or na grammar natin, ang meaning lang po or, you can switch places. pwedeng 버스나 지하철을 타고 가요. It is also acceptable.
Okay? So, ang meaning kasi ng ina at na is you're giving two options. So, you can switch naman the places. So, 지하철이나 버스를 타고 가요 or 버스나 지하철을 타고 가요. Okay? So, these are both acceptable answers naman. So, 제주도에 어떻게 가요? How do you go to 제주도? How do you go to 제주? So, either plane or ship. So, first answer, 비행기나 배를 타고 가요. So, plane or ship, I ride and then go. 비행기나 배를 타고 가요. Switch places, ganyan lang din. 배나 비행기를 타고 가요. Same meaning pa rin po ng sentence mo. May question si Donna C. Ask ko lang po, 선생님, is it highest to lowest po ba ang way of selection sa South Korea? Or nakadepende kay sadyang po? Alright. So, Donna Bel Sanchez C, thank you for the question. Ang selection po for South Korea ay nakadepende sa employer. So, isipin nyo lang po ito. 100 applicants nag-apply kay Company A. Si Company A ang may right na tumingin sa resume mo, tumingin sa record mo, sa score ng test mo. Kung may interview portion ba, they also see your interview score. Depende po. They also see your credentials. Kung may mga certification ka. That will also help sa screening nila. So, for the employer kay Company A, sa 100 candidates na meron siya na po ang may standard kung sino ang gusto niyang kunin. Okay, so sa trabaho na to, mas kailangan ko ng mga lalaki kasi medyo mabibigat ang kailangan nilang buhatin. So, lalaki yung kukunin ko. Company B naman gets the exact same number of 100 applicants. May mga babae, may mga lalaki dun sa 100. Pero sa Company B, food factory sila. Wala silang pake kung lalaki ka or babae ka. Pero sa kanila, they need somebody na mabilis. Although they cannot meet you in person, personally for them, hindi sila biased kung babae or lalaki ka, then they might also get more women for their team. Bakit? Kasi yung current na workforce nila ay puro babae. Eh di why not, kumuha pa rin ako ng babae dun sa team. Kasi lahat naman sila ay babae. Lahat ng mga accommodation ko na meron ako para sa kanila ay para sa mga babae. So, it really depends on company A, B, C, D, E, F, G. So, the way of their selection is not only sa score mo, but sa needs nila sa company. So, better chances kung may mga certification ka, galing sa TESTA, or nag-aral ka rin sa mga vocational school. Kasi nakakatulong po talaga yon kasi kita nila sa resume mo kung ano yung education mo, kung sa ano ba yung mga skill set mo, ano ba yung mga experience mo. So, it's not just your score, it's also other factors din po, dun na out of your control na. Okay? May mga babae naman, nakaka-hire sila. May mga lalaki naman, naghihintay pa rin. So, it really depends. 감사합니다. Ninyo Kia Lovinoshi. Thank you po. 좋은 저녁 선생님. Thank you po for the 15 stars. Yay, thank you so much po. Si Alvin Shi, can we use 으로 sa ganitong question? 으로? For this type of question po, yes. Meaning, 버스나, for example, 버스나 지하철로 가요. Wag nyo pong gamitin yung tago gayo. Because the tada is to ride something. You need to ride the vehicle. So, pag 으로, itong ro, ang gamit mo for your way or method on how you are doing the action, or kung ano yung tool na gamit mo, you can use gayo. Kailangan mo tanggalin yung ta because you need to use the object particle para sa tada. So, if you want to say, 버스나 지하철로 가요. I go using the bus or using the 지하철. Ang meaning ng lo is the way, the method. So, the method of going is 지하철 or bus.
Pero pag tago kayo, we are using ulrul particle because you need to ride the bus. You are not riding using the bus. You need to ride the bus talaga. So, hindi po siya tool, you need to ride it. Okay? Alright, watching from Tacloban. Thank you po so much for watching. 감사합니다. Kakagising lang daw, sabi ni Dancy. Good morning! Alright, let's continue, guys. Continue na po tayo sa number 3 and 4. So, hindi na po siya tagu가요. We are looking at objects na. 아침에 보통 뭘 먹어요? 아침에, in the morning. 보통, usually. 보통, usually. 뭘 먹어요? What do you eat? 뭘 먹어요? 아침에 보통 뭘 먹어요? So, may dalawang option tayo. So, sa umaga, tinapay or kimbap ang kinakain niya. So, how do we use the ina or na grammar para sa dalawang option? Next po sa number 4, 주말에 보통 뭐 해요? 주말 is the weekend. 주말에 on the weekend. 보통, usually. 뭐 해요? What do you do? 보통 뭐 해요? What do you usually do? So, may exercise po siya at shopping. So, share your answers po sa comment section natin. Coffee break lang si Sonsing Nim. Okay, while waiting for your answers. Si Edward C. Buti ma'am, hindi ako nag-register for shipbuilding. Kasi LGBTQ po kasi ako. Baka hindi kakayanin ng katawan ko. Waiting for manufacturing na lang. Hehe. Of course, that's your choice naman po. No problem. Pwedeng kang shipbuilding. Kung ayaw mo sa shipbuilding, edi manufacturing na lang. It's also part of your preference din po. May mga iba, mas preferred nila shipbuilding kasi may mga skill set na nila na mas preferred sa shipbuilding. So, they choose shipbuilding. So, really, it's all of your choice naman po. Ang ganda niyo po magturo po. Malinaw po. Oh, thank you po, Huseshi. 감사합니다. Alright, there guys. So, kita ko na po ang mga sagot niya. O, si Jensi, 빵이나 김밥을 먹어요. So, 빵이나 김밥을 먹어요. So, number 3. Ayun, si Johan Pablo si baliktad naman siya. 김밥이나 빵을 먹어요. Great job. So, 빵이나 김밥을 먹어요. So, I eat bread or kimbap. Pwedeng baliktad. 김밥이나 빵을 먹어요. So, I eat kimbap or bread. Hindi naman nag-iba yung meaning ng sentence natin. But the different options po, you can mix naman. Kasi ina or na just means or sa gitna. Okay, next. 주말에 보통 뭐 해요? 운동이나 쇼핑을 해요. Si Beverly C, nagkulang kayo sa isang option. So, yung pangina, nawala naman si kimbap. Undongina, nawala po si shopping. Right? Correct po natin. So, pangina, sorry. Nasa number 4 na pala po tayo. 운동이나 쇼핑을 해요 or 쇼핑이나 운동을 해요. So, 해요, to do. So, you do the shopping. 쇼핑이나 운동을 해요. Or mix. 운동이나 쇼핑을 해요. Okay. So, here, last na po before we move on to part 2, useful expressions. So, sa EPS topic books, minsan may makikita kayo na ganito, na naka-brown highlight na 유용한 표현, useful expressions. So, ito po yung mga expression na mga 표현 that they use daily. So, daily expressions, useful po siya on the situation. So, pag maglilibre ka ng teammates mo or ikaw yung maglilibre ng merienda, 제가 낼게요.
제가 낼게요. So, 제가, ako ang actor, ako ang subject, ako yung gagawa nito. Ako, 제가 낼게요. I will be the one to provide. I will be the one to pay. 낼게요. 제가 낼게요. It's on me. napaka-English yan. English expression, it's on me. 많이 드세요. 제가 낼게요. 많이 드세요 is enjoy your meal or 많이, a lot. 드세요. Please eat. Please eat a lot. Oh, kain ka, kain ka. 많이 드세요. 많이 드세요. 많이 드세요. Please eat a lot or enjoy the meal. 제가 낼게요. It's on me. Ako ang magbabayad. 제가 낼게요. So everybody will say, 감사합니다. Thank you. 감사합니다. Yon. 제가 낼게요. So sa susunod po, kung ikaw ay maglilibre para sa teammates mo or para sa barkada mo, 제가 낼게요. Or 내가 낼게요. I'll be the one to pay. Si Jimboy C, may tanong po, ask lang if kasama ang farming. Pwede piliin once nakapasa sa exam. And same contract po, kagaya ng shipbuilding at manufacturing. Thank you po. Alright, to answer the question, kung may nakikita kayong seasonal farmer, ang seasonal farmer po ay government to government pa rin. Ang naghahandle ng seasonal farmer is usually a memorandum of agreement between a local government unit at ang local government unit ng Korea. So, may mga region po sa Korea na doon po ang epicenter ng agriculture nila, yung mga farms. So, ang ginagawa po nila, they will contact another government agency. May mga tao ba kayo na gusto magstay dito sa Korea ng 5 months para lang tulungan kami mag-harvest ng mga plants, ng mga crops? Ganyan lang po yun. Hindi siya dumadaan sa DMW because seasonal farmers do not have long-term visa, do not have the same benefits kagaya ng EPS worker. Ang mga EPS worker ay lahat may contract for at least 1 year, pero ang pagkakaalam ko po, 3 years and 10 months, extendable to 1 more year, 4 years and 10 months. So the seasonal farmers are seasonal, sometimes not required na magaling mag-Korean. Bakit? Kasi po, nandyan ka lang, sumunod ka sa utos, very, very labor-intensive yan kasi nga farming po, tutulong ka lang para sa season of farming doon at babalik ka sa Pilipinas. Hindi yan long-term. So, hindi po siya same contract dun sa shipbuilding and manufacturing. Kasi si shipbuilding at manufacturing, long-term visa, may kontrata kayo, may accommodations sila, may accommodations po sila with agreement with their employer, may mga pension at insurances, which is the most important, insurance at pension. Kasi po, pag may nangyari sa'yo sa Korea as a seasonal farmer, unfortunately, ikaw yung magbabayad ng expenses ng hospital bills mo dun. Or depende na lang po sa agreement ng LGU tsaka yung farm na yon. But in most cases, hindi nila hawak kung ano mangyari sa'yo. In the case of EPS workers, kung may mangyari sa'yo, you have the insurance, which is a requirement po. So, these are all just based on the research that I have done. Nakabase lang po yon sa research ko po ha. So, nakadepende na lang din pero hindi po kasama ang farming sa EPS topic ng DMW kasi manufacturing ang industry ng hawak ni DMW. Si Alvin Shin nagsasabi po, ma'am, sana po sa separate live na lang po yung Q&A sa proseso ng hiring, etc. para po para sa lecture, para tuloy-tuloy. I agree po. I'm very sorry po sa iba na natatagalan po sa akin, na nagsasagot po ako ng mga questions. Ayan, I wanted to be able to make sure na
clear po yun sa EPS. I'm sorry guys kung na-delay po tayo sa lecture ngayon. I will continue the lecture now. Kung may mga questions po kayo, just send me a private message. I'll try my best to provide mga resources po. Okay, so dito na po tayo sa part 2. Ayan, ituloy na po natin ang lecture po for part 2 ng chapter 18. Nasa page 213 po tayo. Hala, parang hindi na tama. So, vocabs po muna bago mag-dialogue. I prefer to read the vocabs po first. Okay? So, dito po sa vocabs po muna tayo, no? Sa traffic conditions po, 교통 상황. 교통 상황. Nasa page 213. These are very important vocabulary po. Clock in time. So, clock in time, 출근 시간. 출근 시간. So, 출근 is to clock in or to start duty po. 출근. Tapos 시간, oras. 출근 시간. Next po, clock out time. 퇴근 시간. 퇴근 시간. So, clock out time mo. Time out or clock out time, 퇴근 시간. So, very important vocabulary po ito ha. 출근 at 퇴근. 출근, 퇴근. 출근, 퇴근. Okay. So, next po, 출퇴근 시간. 출퇴근 시간. 출퇴근 시간. Commuting hours. So, 출퇴근, ang ibig sabihin din po ng 출퇴근 시간 would also be rush hour. Kasi usually naman po talaga pag 출퇴근 시간, pagpapasok na at magka-clock out na ang mga employee, edi ma-traffic, no? So we call that the rush hour. Sa atin siguro between 7 to 9, tapos mga 4 to 6, yan po ang rush hour sa atin. I think very common naman po kahit sa ang bansa. So, rush hour would also be 출퇴근 시간. Alright? So, 출퇴근 시간. So, commuting hours or rush hour. Next po, traffic jam. 차가 막히다. 차가 막히다. 차가 막히다. So, 차 is car, kotse. 막히다 is to jam or to be blocked. Kasi po, pag ang road naman, puro kotse, of course, the road is blocked. So, na-block tayo. It's blocked full of cars. So, 차가 막히다. Or, to have traffic jam po. So, matraffic ka, 차가 막히다. Yes po, tama po Alvin Shi. 막히다 ay ginagamit din sa clog, block. Naka-block po kasi ang road because of the because of the car. 차가 막히다. So, dito sa 차가 막히다, para lang makita nyo po yung conjugation niya, 막혀요, 막힙니다. 막혀요, 막힙니다. Ayan po. Pag present tense, 막혀요, 막힙니다. Alright. So, here, sa vocabulary 2, transport, 이동. 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 So, 이동, 타다, to ride. So, simple lang, 타다, pag naka-present tense, 타요, past tense, 탔어요. So, 타다, to ride. So, 버스를 타요. 지하철을 타요. 비행기를 타요. So, 타요, to ride. Ito naman yung 타고 가다, to have a ride, ang translation, pero ang literal translation po niya, to ride something and then go. 타고 가다. So, to ride something and then go. 타고 가다. So, ang translation talaga to have a ride, pero literally to ride something and then you go. 타고 가다. So, 타고 가요, to ride and then go, or to have a ride. 타고 갔어요.
ay rode. Next po, 타고 오다. So, 타고 오다. So, nakarating ka na sa destination mo. Tapos nagtanong yung kaibigan mo, oh, paano ka nakarating dito? 버스를 타고 왔어요. I rode the bus coming here. So, you already arrived sa destination mo. Tapos, in-explain mo lang kung paano ka nakarating dyan. Ano ba yung sinakyan mo na vehicle? So, 버스를 타고 왔어요. 버스를 타고 와요 or 버스를 타고 왔어요. Usually, itong expression po na tago oda, we will use it sa past tense. Kasi we're explaining kung ano ba yung sinakyan natin papunta dyan sa destination. Tapos, nakarating ka na and you're just telling them how you went to the destination. Pag tago wayo, usually, ibang tao ang magsasabi niyan kasi present tense siya. So, for example, ang nanay mo nasa ibang lugar, nasa probinsya siya. For example, sa Nueva Ecija. So, si nanay nasa Nueva Ecija at ikaw ay nasa Manila. So, si mami, tatawag siya sa'yo. Anak! Oh, kailan ka pupunta dito? Oh, sa Friday, tama? Oh, 버스를 타고 와. Ay, marunong mag-Korean din si nanay, no? Oh, 버스를 타고 와. 타고 와. Nag-casual kasi si nanay. So, 버스를 타고 와. Ride the bus and then come here. So, ang sabi ni nanay, punta ka rito, come here. Ride the bus to come here. So, you will hear it from other person saying. Or, kung ikaw ay magsasabi sa ibang tao, ay, sakyan mo yung shuttle bus papunta rito. Mas mabilis yun. Oh, shuttle bus 타고 와. 마을 버스 타고 와. O, 타고 와. Come here. Ride the bus and then come here. Ayan po. Alright, next part ng vocab, to walk. 걷다. 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 So, ang 걷다 ay example po ng irregular tigot verb. So, pag may mga irregular po kasi, we conjugate differently. Pwede nyo pong panoorin yung chapter 8 irregular conjugation videos ko sa YouTube. So, sa YouTube po, makikita nyo yung irregular tigot verb becomes real. So, yung 걷다 ay nagiging 걸어요 sa polite, present tense, at sa past, 걸었어요. Okay? So, 걸어요 at 걸었어요. Tapos, ito po yung to go on foot. Okay. So, pag naglalakad po tayo, we are walking with intention to go somewhere. Right? So, 걸어가다 is to go on foot. So, you're going by walking. Kaya, 걸어가다. So, to go on foot, 걸어가요 or 걸어갔어요 for past tense. Then, to come on foot, 걸어와요, 걸어왔어요. Okay? 바데치, 안녕하세요. Thank you guys. Sina Harry Lee si, Chester si, thank you for answering. Si Kim Jung-sung si, thank you po for sharing my links. 감사합니다. Thank you po. Next page, to get off. Alright, so kanina, 타다, to ride. So, how do you get off? How do you go down? 내리다 lang po yun. So, to get off the bus, 버스를 내리다. Ay, hala, hindi napalitan. Sorry guys. Okay, so pag 내리다 will be 내려요. Pag past tense, 내렸어요. Okay? Yan. Sorry. Naka-paste lang siya. 내려요 at 내렸어요. So, to get off, 버스를 내려요. To get off the bus, 버스를 내렸어요.
went off the bus or got off the bus. 내렸어요. Next, to transfer. Dalawa po siya. Naka-slash po, no? 갈아타다 at 환승하다. Ano ba yung pagkakaiba? Nag-research din po ako. Same meaning lang silang dalawa talaga. Pero ang main difference po ng 갈아타다 at 환승하다, 갈아타다 is to get off from one vehicle, tapos magta-transfer ka sa ibang vehicle. Okay, so to get off and transfer from one location to another using different transportation. So, ang sistema po sa Korea, ang mga public transport nila ay lahat connected. Meaning, yung ginagamit pong transportation card na may load, parang beep card lang po yun. May load po siya. Tapos, pag ginamit mo sa bus, ang card mo, tapos, bumaba ka, at naglipat ka sa 지하철. Once na nag-beep ka ulit, nag-tap ka ulit ng transportation card, sasabihin ng machine, 환승합니다. 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 So, ang 환승하다 is the more formal term meaning na transfer. To transfer. Pero, ang 환승하다, yan po, maririnig nyo lang dun sa machine. Literally. Dun sa machine nyo lang po maririnig. Pag nag-tap ka from one transportation to another, 환승합니다. 환승합니다. Ayan po. Pag nakapunta na po kayo dun, 환승합니다. Ayan. So, it means transfer. Transfer. Ginagaya ko, no? Alright? So, if ikaw mismo ang maglilipat from vehicle to vehicle, transport to transport, para mag-transfer ka lang to get to your location, you are doing the 갈아타다. So, 갈아타요, 갈아탔어요. 버스에서 갈아탔어요. So, I transferred from the bus. 버스에서 지하철로 갈아탔어요. So, I transferred from the bus to the 지하철. Oh, thank you. 감사합니다, Jency. Thank you po for the 35 stars. Oh, tama po. Yes po, Alvin C. T-Money. Isa po siyang brand. Ang T-Money card, T-Money is a brand of transportation card. Marami din po yan. Alam ko may card B din po ata. Tama ba? Card B or basta letter C po siya. Iba't ibang brand po. Alam ko may Kakao din. T-Money is the most common. Yung T-Money. Anyways. So, brand po siya ng transportation card. 교통카드. 교통카드. Actually, dito mamaya makikita nyo po yung list of other vocabs. Anyways, 교통카드 is transportation card. Transportation card po. So, T-Money, card B are examples ng brand ng transportation card. Okay. So, using yung 교통카드, pwede ka mag-갈아타요. Tapos, once na mag-갈아타요 kayo, ang sasabihin sa'yo from the machine, 환승합니다. You have transferred. 환승합니다. Parang tap card and beep card. Yes, exactly po, GC. Exactly. Tap card or beep card lang po siya. Pero, connected lahat ng public transport, especially sa metro. Oh? So, sa Seoul Metropolitan, bus, 지하철, you can use the 교통카드 and then they will give you discount po. Either discounted po siya o libre ang sakay mo sa susunod na station. Or yung transfer mo ay libre na. That's what I mean, sorry. Yung transfer mo ay libre. So, hindi ka na magbabayad ng extra para lang dun sa transfer mo ng transportation. Yan po yung mahalaga dun sa transportation card nila. 네, 안녕하세요, Ronel C. Oh, 감사합니다. Thank you po for the 18 stars, Ronel C. 감사합니다. Thank you so much.
thank you po, Lina 씨. maganda raw ang boses ko. 감사합니다. Alright, 갈아타다, 갈아타요, 갈아탔어요. 환승하다, 환승해요, 환승했어요. So there might be times you will hear the 환승하다 used in formal situation, pero in everyday conversation po, we often use the 갈아타다. Next po, to pass. So, 지나다, 지나요, 지났어요. So, to pass the bus station. So, 지나요, 지났어요. 버스 정류장을 지났어요. I passed the bus stop. 버스 정류장을 지났어요. I passed the bus stop. Okay, so bago po tayo mag-grammar, let's go to the dialogue. Na-mix up ko po pala yung dialogue. Dapat kasi later pa yung dialogue. Alright? Play ko po track 59. Okay? Get ready. 대화 2. 수루 씨는 여기까지 어떻게 왔어요? 저는 회사가 가까워서 걸어왔어요. 투안 씨는 어떻게 왔어요? 오늘은 버스를 타고 왔어요. 회사에서 여기까지 시간이 얼마나 걸려요? 보통 30분 정도 걸려요. 하지만 출퇴근 시간에는 차가 막혀서 시간이 좀 더 걸려요. Alright. So, yan po. Dialogue number 2. 아저씨 TV, 안녕하세요. Hello po. Alright. So, breakdown po natin. Dialogue number 2. 수루 씨는 여기까지 어떻게 왔어요? So, 까지 is one of the new grammar po. 에서 까지. So, bagong grammar natin. 까지, until here. Until here, until, 까지. So, we use 까지 for time or for place. hanggang dito, 여기까지. 어떻게 왔어요? So, yan po, we're talking in past tense. So, how did you come here? hanggang dito, 여기까지 어떻게 왔어요? So, how did you get here? sabi ni Suru, 저는 회사가 가까워서, 회사, the company, 가까워서, malapit. Dahil, because of the so grammar dito, nakakasama dun sa gakawo, malapit. 가까워서, because the company is nearby. 회사가 가까워서 걸어왔어요. 걸어왔어요. So, 걸어, to walk. 왔어요, came. So, I came by walking. 걸어왔어요. 회사가 가까워서 걸어왔어요. 투안 씨는 어떻게 왔어요? So, si Tuan, kayo naman Tuan. How did you arrive? 어떻게 왔어요? How did you get here? 오늘은, today. So, 오늘은 yung un particle, we're talking about today, not tomorrow, not yesterday, not next week. We are talking today. So, possibly, dito yung implication po, yung ini-imply ni Tuan si dito, itong araw na to, nagbus ako. Pero si Tuan, baka, nagtitake din siya ng ibang transportation. But we're only talking in this sentence about 오늘. Okay? So, topic is about 오늘. 오늘은 버스를 타고 왔어요. So, sumakay po siya ng bus and then he arrived. 버스를 타고 왔어요. So, 수루, 사bi niya, 회사에서, nagtatanong pala, 회사에서 여기까지. So, 에서까지. 에서까지. Pwedeng eso lang mag-isa, pwedeng kaji lang mag-isa, pero nanggaling po sila na nakaset po ang eso kaji. Because ang meaning po ng eso kaji, from blank to blank. Okay, i-explain ko po sa next slide po natin para sa grammar, no? So, this just means from, until.
So, 회사에서 from the company, 여기까지 until here. So, from the company until here, 시간이 얼마나 걸려요? Pag magtatanong ka about how long something takes, 시간이 얼마나 걸려요? Ito po ang question. How much time does it take? Gaano katagal? 시간이 얼마나 걸려요? How much time does it take? How long does it take? 시간이 얼마나 걸려요? And then you can put whatever information ang gusto mong i-clarify tungkol dun sa oras niya. So, how long does it take from 회사 until here? So, 회사에서 여기까지 시간이 얼마나 걸려요? How long does it take? So, si Tuan, sumagot po siya. 보통 30분 정도 걸려요. 보통, usually, 30분 정도. 정도 is around 30 minutes. So, ang 정도, meaning about or around 30 minutes. So, hindi po siya lalagpas ng 30 minutes or siguro lalagpas lang siya ng a few minutes. But anyways, usually 30 minutes talaga. So, the 정도, you're giving it a limit. So, nakalimit siya na usually about 30 minutes. So, may mga times po na mabilis ka. 25 minutes, 20 minutes. May iba na 35 minutes, 40 minutes. Pero, nagpe-play around siya sa 30. So, 보통 30분 정도 걸려요. It takes around 30 minutes. 하지만, pero, however, 출퇴근 시간에는, so, 에는, combination po siya ng tsaka 는 particle. Particle, for time, 는 particle, pang topic. So, pag naka-combine po ang 는, we're just talking about this specific time frame. Yan po ang meaning ng 는. So, 출퇴근 시간에는. So, in regards to the commuting hours. Wow! Sobrang lalim nun. English. So, 출퇴근 시간에는, when it's talking about rush hour, pag ang usapan natin ay tungkol sa rush hour, 출퇴근 시간에는. So, when talking about the time of the rush hour, 출퇴근 시간에는 차가 막혀서, ayun, so yung 막히다, to be clogged or to be jammed. Ayun, so 차가 막혀서, so naka-jam po ang road kasi ang daming kotse. 차가 막혀요. So, 차가 막혀서, so, 하지만, but, during the time of commuting hours or during the rush hour, 차가 막혀서 because of heavy traffic or traffic jam, 차가 막혀서 시간이 좀 더 걸려요. So, 시간, the time, 좀 더, a little bit more, 좀 더, 걸려요, takes time. So, it takes a little bit more time. Okay, following so far? Kaya nyo po ba? Tama po, Wino 씨. From company hanggang dito. 회사에서 여기까지. So, si Alvin 씨 nagtatanong, ang 쯤, pwede rin pamalit to sa 정도? That's a good question po. 정도 at 쯤. So, 정도 po, it also means around, about, sa kagaya ng 쯤. Ang 정도 kasi, about, it gives a limit. 정도. Ang around, you're giving an estimate. So, ang 쯤, you are not very sure sa amount. Ang difference po dito sa 쯤, oftentimes, ang 쯤 gagamitin po sa pera. Ay, sorry. 쯤. Ay, sorry. Ay, ignore. Ayan.
Yung 쯤 po, ang pagkakaalam ko po kasi, pag 쯤, you're giving the estimate of something. Ang 정도, you're giving them the limit of something. So, very similar po sila. I-research ko nga yung major difference po. Ito lang yung alam kong major difference sa ngayon. Okay? Pero thank you sa question. In this case po, 보통 30분쯤 걸려요. In this case, hindi ko po magagamit ang 쯤. 보통 30분쯤 걸려요. Hindi po magagamit dito because it's taking time. We're giving 정도. Mas appropriate po ang 정도. Sorry po, hindi ko masagot ngayon, no? Alright? So, ito, na-cover na po natin. Okay. So, explaining the grammar, yung 문법 2, A에서 B까지. A에서 B까지. May tanong si Wino Shi, I'm not sure if it was a question, pero time frame daw. Ang time frame po, time부터 time까지. They share the kaji. Kaji is until. Pero, pag sa oras po, we usually use buto. 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 So, buto is for that time. Dito sa chapter na to, e서까지 is for the place. We're talking about place po, location. So, A에서 B까지, point A to point B. A에서 B까지. Alright? So, attached to nouns that indicate the place. And express idea from one place to another. So, from to A에서 B까지. Okay? Let's read the example sentences po. 집에서 회사까지 어떻게 가요? How do you go from the house to the office or to the company? 집에서 회사까지 어떻게 가요? 사비 ni Na, 저는 버스를 타고 가요. So, I take the bus. So, I ride the bus and then go. So, 집에서 회사까지, yan po yung point A to B mo. 집에서 회사까지. Next. 여기에서 시청까지 얼마나 걸려요? How long does it take from here, 여기, until the city hall, 시청? 여기에서 시청까지 얼마나 걸려요? 얼마나 걸려요? So, how long does it take? So, how much time does it take? Ayan! So, 쯤. Tama pala kayo, Alvin Shi. Ayan, yung 쯤. Pwede din pala gamitin. Na-clarify na. I wasn't sure kung nagagamit din yung 쯤. Pero yan po, 30분쯤 걸려요. So, it takes about 30 minutes. Same lang pala siya. Nasagot na ang tanong ko. Si Jiston Shi asking about 저는. So, 저는, ano ba daw ang 저는? This is a very basic. So, part po of beginner lesson, we always learn the 저는 first. 저 equals me or I. Nun is the topic particle. If you want to learn about topic particle, subject, object particle, meron po akong separate lesson po tungkol sa mga particles. Available po siya sa aking page po, sa Kami Teaches Korean. But 저는, I, me, regarding myself, about me. Kasi po, ang nun particle, wala siyang wala siyang direct translation. So, ang nun particle cannot be translated na literally. Ang purpose lang po ng topic particle is to let you know na, hi, ako yung topic mo.
mo. Please talk about me. Yan lang po yung ibig sabihin nun. So, when you are using 저는, you are saying na, hi, I'm the topic of the sentence, 저는, about myself, tungkol sa akin, 저는. So, dito sa sagot na 저는, 버스를 타고 가요. 저는, ako, about myself, I ride the bus. 저는, ako, I'm not talking about Sally, I'm not talking about Minsu, I'm not talking about Suru, I'm talking about 저는. Kaya po ang 저는 ang ginagamit sa self-introduction because who is the star of the self-introduction? Eh di ikaw. So, 저는 ang gamit sa self-introduction. Alright, so 저는 is just talking about you or 저 as the topic. Okay, so here, 비교해보세요. Similar grammatical expression, page 205. Itong naka-orange, this is just information po. Kasi ang eso is also a place of action particle. Okay? Eso can be the starting point. Eso can be the place of action. Kung saan mo gagawin ang action. So, there are dual meanings po. So, pag starting point po siya, it means from. Pag place of action, it can be in or at sa English. Okay? Eso indicates the place where the action occurs. So, yan po, place of action. Eso can also indicate the starting point of the action. If the predicate is a verb of movement, such as go, come, leave. So, ito po, predicate, ang meaning lang po ng predicate, ito po yung nakalagay sa dulo ng sentence. It can be a verb, it can be adjective. Tapos, pag starting point ang pinag-uusapan dito sa sentence in Korean language, starting point po, ang kapartner niya would be a verb na movement or locomotive. Locomotive is to go. Kata. Okay, locomotive verbs, ano ba sila? Locomotive. Kada, to go. 오다, to come. 출발하다, to depart. To leave, 떠나다, to leave. So, these are words where it requires movement. So, kailangan mo talaga ng starting point. Or, ito, yung goro, gayo, to go on foot. Diba? Goro, wayo. Ganyan din, to come on foot. 오다. Okay, so kada, yan po, kada, same lang po, kada. Oda, same lang, oda. So, these are the movement or locomotive verbs po. So, it requires locomotive verb kung ang meaning po niya would be starting point. Yan po yung eso, kaji. So, from A to B. So, ito po yung point A mo. eso. So, example, 집에서 쉴 거예요. So, ano ba yung 쉴 거예요? 쉴 거예요. 쉴 거예요. Comes from 쉬다. 쉬다. To rest. 쉴 거예요 is will rest. So, to rest. Locomotive po siya. May pupuntahan ba siya? May destination ba siya using 쉬다? Wala. So, 쉬다, to rest, is just an action. So, where will you rest? Sa bahay lang. 집에서 쉴 거예요. I will rest at home. So, yan po yung place of action. Next example, 집에서 출발할 거예요. 집에서 출발할 거예요. 출발하다. 출발하다. So, yan po yung to depart. 출발할 거예요. Will depart. Will leave. 출발할 거예요. So, this is also locomotive. So,
may destination ka. So, 집에서 would be the starting point. So, I am departing from my house. 집에서 출발할 거예요. I will depart. I will leave from my house. 집에서 출발할 거예요. So, kayo po, lahat ng mga aspirant ng EPS topic, ang destination nyo po or starting point nyo ay Philippine. So, Philippine for Philippines. Kung aalis ka na, magde-depart ka na, going to Korea, saan ba ang starting point mo? Philippine. Diba? Philippine, 공항. 공항 po ay airport. 공항. Philippine, 공항에서 필리핀 공항에서 출발해요. So, depart from the Philippines airport. 필리핀 공항에서 출발해요. Depart from the Philippine airport. Okay? Alright. So, practice po natin, no? Nasa page 215, ang activity, 그림을 보고, look at the picture, guys. 보기처럼, just like the example, 보기처럼, 문장을 만들어 보세요. 문장, sentence, 만들어, make, 만들어 보세요. Try to make. So, try to make a sentence looking at the picture. So, ito po yung starting point niya. Tapos, ito po ang destination. So, point A, point B. Gamitin nyo po ang 에서 까지 na particles. Alright? Tapos, ito po yung ending niya. 걸어갔어요. So, went by foot. 걸어갔어요. 회사, 시청, o yun, company, city hall, tapos, 버스를 타고 갔어요. So, rode the bus to go there or went there riding the bus. Okay. Alright, so share your answers, guys. Ano ba yung puro Sarah Geronimo? Kaboses mo nga talaga minsan si Sarah Geronimo, ma'am. Paulit-ulit kayo, guys. Nakaboses ko raw si Sarah G. Thank you, but at the same time, takot po ako sa bashers. Please! Homonyms considered po ba? Yung eso, yung dalawang eso, not really homonym. More of, in context, nag-iiba yung meaning niya. I don't think homonym siya. Homonym. Well, technically homonym. Oo, same word naman. Sorry. Talking to myself. Mervin C, napakalinis mo magturo, ma'am. Salamat kasi nagre-review po ako ngayon para sa EPS Shipbuilding exam. Sabi ni Mervin C, 감사합니다. Thank you po sa compliment. Aww. Kanina ko pa nga na iniisip yan kaboses mo si Sarah G. Sabi naman ni Danshi. Diyos ko Lord, guys! Okay, so thank you for sharing your answers. Ayan po yung iba. Si Alvin Shi, nag-share po siya ng answer. Okay. Alright. Double checking lang po. Okay. So, first, number 1. 집, tsaka 시장. 집에서 시장까지. Sorry, hindi pala to City Hall, no? Hindi ko suot gases ka! Hindi yan City Hall. Market pala yan. Ito po yung 시청, City Hall. Ito, market. Alright, 시장. 시장 is market. So, 집 hanggang market. 집, 시장. So, house to the market. 집에서 시장까지 걸어갔어요. So, from the house to the market, I went by foot. 걸어갔어요. Number 2, 회사에서 시청까지 버스를 타고 갔어요. So, I rode the bus
to go from the company to City Hall. Dito po sa number 1, I walked on foot from the house to the market. So, yan po, 에서까지. Sabi ni G-Stone, I forgot the 시청. Oh, no. It's okay. Sa susunod, try to remember. Sa number 3 po tayo, 공항 at hotel. 공항, hotel. 공항, hotel. tapos 택시를 타고 갈 거예요. 택시를 타고 갈 거예요. 택시를 타고 to ride the taxi, and will go. Alright, so point A and point B. Number 4, point A and point B. 택시를 타고 오세요. So, ito, 오세요. They're telling the person, Oy, sakyan mo yung taxi papunta rito. Ride the taxi to go here. So, kino-command niya yung tao na please ride the taxi to come here. 타고 오세요. Pa-shoutout from Saudi. 안녕하세요. Ang cute ng voice niyo po pag kinakausap ng sarili mo. Thank you. Lumalabas na ang aking habit. Self-talk. You're welcome po, Richard C. for sharing my knowledge daw. Maraming salamat, ma'am. Welcome po. Okay. 맞아요. 시장 also is the city mayor. Tama po. Great job, guys. Start number 3. 공항에서 호텔까지 택시를 타고 갈 거예요. I will ride the taxi to go from airport, 공항, to hotel. Okay, 공항에서 호텔까지 택시를 타고 갈 거예요. And last number 4, madali lang. From hotel hanggang 회사, 호텔에서 회사까지 택시를 타고 오세요. Please ride the taxi to come from the hotel to the company. So, baka marinig nyo po si boss. Ay, sorry, hindi ako makakapunta dyan. 택시를 타고 오세요. 택시를 타고 와요. Pag polite lang. 택시를 타고 와요. Pero if you want to be polite, tapos i-command mo yung tao, then we use the seyo ending. May isa pang useful expression sa page 216, 유용한 표현. I feel relieved. 속이 시원해요. 속이 시원해요. 속이 시원해요. 속이 시원해요. 속이 시원해요. I feel relieved. 시원해요. Kung alam nyo po yung 시원하다, meaning to be cool or refreshing, 시원하다. So, 시원하다, dito po sa expression na 속이 시원해요, 속 means inside. So, hindi ibig sabihin na malamig ang loob mo. 속이 시원해요. Hindi naman. Pero, ang inside po, parang nag-release ka ng pressure. So, 속이 시원해요. You feel relieved. Okay, so dito sa example, 투이 씨 이삿짐은 다 정리했어요? So, 투이 씨 이삿짐은, so moving things, so moving items. 이삿짐은 다 정리했어요? Everything 정리했어요? Na-organize mo na? 네, 다 끝냈어요. I was able to finish all. 다 끝냈어요. I finished it all. 이제, right now, finally, 이제 속이 시원해요. I feel relieved. Ay, natapos ko na lahat. So, yan po yung feeling na natapos mo na ang trabaho mo, yung duty mo, assignment mo. I feel relieved. 속이 시원해요. I feel relieved. 속이 시원해요. Ay, sabi daw, bagay ang boses ko magturo ng Japanese. Ay, so desu ka? Arigatou gozaimasu.
Actually, Japanese studies graduate po ako. Kaya medyo manipis yung boses ko minsan kasi nasanay ako dun sa accent ng Japanese language. Siguro dahil dun. Or dahil mahilig ko sa anime. Goro 갔어요? Pwede pala isama ang dalawa? Yes po, kasama po siya sa vocabulary kanina. There will be times that there are two verbs connected, especially yung gada oda. Yung gada oda, very common sa mga other locomotive verbs po. Kagaya niyan, goro, to walk, walking, plus gada, to go. So, to go and walking. Goro kayo, to walk and go. So, possible po nakakonect po siya. Oh, maganda yung Tower of God. Oh, sugoi! Sabi ni Wino Yushi. Feeling na makapasa na ako ng shipbuilding interview. Yay! Yan po ang goal natin na makapasa ng interview. And the test, of course, yung EPS test. I will feel relieved after interview. 맞아요. 시험이 끝나고 속이 시원할 거예요. When you finish the exam, 시험이 끝나고, when the exam is finished, 속이 시원할 거예요. Your inside will feel relieved. Okay. So, ito, extra information naman before we end the class. Basahin ko po ito, ang information page, kasi walang kasamang audio. 정보, information. How to use the public transportation? 대중교통 이용 방법. One more time for the title. 대중교통 이용 방법. So, how to use the public transportation? 대중교통 is public transportation. 이용 is to use. 방법 is how to or method. 방법, very common vocabulary po ito ha. Method or way. 방법. Alright? Ito, sensei, sugoi desu ne. Ha. Sabi niya. Nabasa ko. Alright, ma'am, polyglot ka na po. Yan po yung goal ko actually. Oversharing lang. Gusto ko po maging polyglot ng 6 languages. Ngayon, English, Tagalog, Korean. May Japanese po ako. Kailangan ko lang ituloy. Mandarin at Thai ang next ko. Wala lang. Alright, next. Fare and payment. 교통비, 결제. So, i-breakdown ko lang po ito ng konti. 교통비 is transportation expense. Hindi po siya fare. Technically, literal translation po, 교통비 would be the transportation expense. Ang cost mo para mag-transportation, para gumamit ng transportation. 교통비 would be the transportation expense or cost. 결제 is payment, purchase. Yan. So, 결제 is the payment word. Payment, purchase. 교통비 would be the transportation expense, pero translatable din naman po transportation expense into fare. Same meaning nang naman po sila. Alright? So, 교통비 결제. Alright, basahin ko po yung mga sentences para masanay lang po kayo sa Korean accent. 교통비는 교통카드, T-money, 표, 현금으로 결제할 수 있습니다. 교통수단에 따라서 결제를 하는 방법이 다릅니다. Alright, so 교통비는, so we're talking about the transportation expense or yung mga fare ng transportation. 교통비는
교통카드 or the T-money. But we were talking about the T-money po. 교통카드 is the transportation card or T-money ang tawag. 표, ticket, 현금, cash, euro is the method or way or the tool. 으로 결제할 수 있습니다. You can purchase. It's possible to purchase through cash, ticket, 교통카드. Okay, so 결제 to purchase or pay pala. So it's possible to pay. You can pay using cash, ticket, or T-money. 교통수단에 따라서 결제를 하는 방법이 다릅니다. 네. 잠시만요. 교통수단. Means of transportation po. 교통수단. Means of transportation. Ang ibig sabihin ng means of transportation, 지하철, 버스, 택시, 비행기, 배, 기차, KTX. These are different types of 교통수단. Diba? May plane, taxi, car, blablabla. 교통수단 is your means of transportation. 따라서. So, depending on the type of transportation. 교통수단에 따라서, depending on the means of transportation. So, depending on your means, depending on the type of transpo에 따라서 결제를 하는 방법이 다릅니다. 결제를 하는 방법. The method of payment. 결제를 하는 방법. The method of payment. 다릅니다. It is different. 결제를 하는 방법이 다릅니다. So next, 교통카드 is the T-money nga. Pero alam ko maraming brand naman ng 교통카드. T-money is the most popular. Bus is one. 지하철 is one. Taxi is one. Sobrang convenient talaga ang 교통카드. Kaya meron akong 7. May 7 akong 교통카드. 오, 맞아요. 교육비, 식비, B means the cost or expenses. 맞아요. So, pag 표 naman, for ticket, you use it for the 고속버스 or the 시내버스. You need the 표 para sa 비행기. Kailangan mo rin ng 표 para sa 배, for the ferry or the ship. 배. So, you need the 표, you need the ticket in order to ride. So, 표. And then last, 현금. So, 현금 sa bus, minsan may cash box naman po sila. Kung wala naman po kayong 교통카드, you can always use the cash box. 현금. Sa taxi, you can also pay using 현금. Pero majority, 교통카드 ang gamit. Sobrang convenient. Also sa subway din po pala. Sa subway, more often, 교통카드 ang gamit po. Or, 표. You cannot use money para makapasok ka sa subway. Kailangan mong bumili muna ng 표 or gumamit ka ng 교통카드. So, 교통카드 구입과 충전. Alright, so alam nyo na po yung 교통카드, diba? Yung T-money or transpo card. Guip also means to purchase. Guip, purchase. Another word for to purchase. Purchase, guip, kwa, and 충전, to load or reload. So, pag pumunta ka sa 7-Eleven or sa convenience store, sa 편의점 ng Korea, at magre-reload ka or magpapaload ka ng 교통카드, you can just say, 충전해주세요. Please load
충전해 주세요. Please load. Tapos kung anong amount. For example, 10,000 won, gusto mo pong i-load sa 교통카드 mo. edi you will say, 10,000원 충전해 주세요. 안녕하세요. 교통카드 10,000원 충전해 주세요. Please load 10,000 won. Ayan po. Alright, so here, mabilis lang na reading po. 교통카드 구입, purchase. So, purchasing 교통카드. So, pwede sa 매점, sa mga kiosk, or pwede sa 편의점, sa mga convenience store. Usually, dun po kayo makakabili ng 교통카드. Also, sa arrival po ng 공항, pagka-arrive mo dun sa airport, pwede din po kayo bumili dun. May mga vending machine nga eh. Vending machine ng 교통카드, meron. At sa mga K-pop fan dyan or sa mahilig sa mga K-drama, mga aktor, may alam ko po dun sa Incheon Airport, makakagawa ka ng sarili mong 교통카드. As in, i-upload mo yung picture, tapos ipiprint out nila yung picture sa 교통카드. Meron ding ganyang feature. Alam ko sa Incheon Airport, pag lumabas po kayo ng Incheon Airport, may machine na ganyan. Gusto ko ang gumawa eh. Hindi lang ako, wala lang akong time. So, basahin ko po. 지하철역이나, ayan po, 이나, or. So, or. 지하철역이나, subway station, or, 버스 정류장 매점. So, bus stop kiosk, 편의점에서, at the 편의점 or the kiosk, 교통카드의 구입, the purchase of the transpo card, and the reloading, 충전, 가능합니다. 가능합니다. Very, very, very common, 가능합니다. 가능합니다 means possible. Posible ang gagawin mo. 가능합니다. 구입과 충전이 가능합니다. So, it is possible to purchase and load. 구입과 충전이 가능합니다. Tapos, how to reload naman? 교통카드 충전. So, reloading. Pwede sa subway station, sa 지하철역. You can use the vending machine. So, 지하철역에서 교통카드 충전기를 찾으세요. Ayan, may translation naman po. Next, 교통카드를 올려놓으세요. So, please put the card here. 충전 금액을 선택하세요. So, choose the amount na gusto mong i-reload. 충전 금액, amount, pera. The amount, 충전 금액, the amount to reload. 선택하세요. Please choose. 금액을 결제하세요. 금액을, the amount that you chose, 금액을 결제하세요. Please pay. 결제하세요. 선생님, 감사합니다. Welcome po. We'll subscribe sa YouTube channel. Thank you, guys. Alright. Good night po. Rest well po, 여러분. 잘 쉬고. 다음에